Nanunood at nakikinig ngayon na sensitibo po ang ating susunod na ibabalita. Nang dahil sa patong-patong na utang at sobrang pagkalugi sa pagsasaka ng palay, sunod-sunod na di umano ang nagpapakamatay ang mga magsasaka sa Central Luzon. Tinutukan niya ni Wina Hesoro. Sunod-sunod na umano ang nagpapakamatay ng mga magsasaka sa Central Luzon dahil sa pagkalugi nila sa pagsaka ng palay. Sa panayam sa DZRH kay Congressman Archel Cabatbat, ang magsasaka party list representative, sinabi nito na sobrang nalulugi na ang mga magsasaka sa baba ng presyo ng palay na naglalaro lamang sa 14 pesos hanggang 17 pesos. Sunod-sunod. Kasi nga, alam nyo, bumabagsak po ang presyo ng palay. Tapos nabalitaan nyo naman siguro, sunod-sunod din yung mga magsasakang pinapatay. Eh dito naman, sunod-sunod po yung mga magsasaka nagpapakamatay. Kasi po sa sobrang lugi ng dahil sa pagsasaka, bumagsak yung presyo ng palay. Isa aniya sa rason kung bakit nagpapatiwakal ang mga magsasaka ay dahil sa pagkabaon sa utang. Bawat aniya ay imbes na makapagbayad sila at unti-unting Alam nyo, hindi lang po Luzon ang may ganyang problema, pati sa bayan ko dito sa Leyte. Sobrang mura ng palay ngayon dahil kasagsagan ng anihan. Dahil ang salot sa gobyernong ito kung saan sobrang taas ng importasyon sa bigas, kung saan ginamit ng administrasyong ito, ginamit ni Martin Romualdez na pangsohol sa mga dumadalo sa kanilang parali. Saksi tayo dyan. Dito mismo sa barangay ko ay kumuha sila ng ilang tao para pumunta sa rally at ang pangako nila ay bibigyan nila ng 25 kilos na bigas. Punong-puno tayo na yun ng buffer stock ng bigas. Kaya sobrang baba ng bili ng palay. Ito ang dahilan kung bakit na-stress yung mga farmers. Na-stress sila, sobrang laki ng ginastos nila, pero lugi sila. Kahit maganda yung klase na nga anihin nila, walang sakit ang kanilang palay, sobrang mura naman ng bili. Sino ang may kasalanan nito? Ay ang gobyerno, walang konkretong plano para sa mga magsasaka. Na sana sila na lang yung bibili sa mga bagong ani, na sana saluhin nila ito, pero ano ang ginagawa nila? Pamumulitika, pinapabayaan nila yung mga magsasakang nagdarahop. Yung iba nawawalan ng pag-asa. Yung iba, sa sobrang dami ng utang, kinikitil na lang yung buhay. Nakakaawa ang sitwasyon natin ngayon sa administrasyon ng bangag government. Dahil pinababayaan tayo ng administrasyong ito. Pansariling interes na lang pinopokus nila sa pamumulitika dahil ayaw nilang bumaba sa pwesto nila. Tayong mga Pilipino, dapat na tayong matuto. Ngayong darating na midterm election, dapat Duterte line up ang iboto natin. Dapat vote straight PDP ang gawin natin kahit papaano makabawi man lang at makaganti tayo sa panggagahasa ng gobyernong ito sa ating mga Pilipino. Sa pambababoy at pananamantala nila sa ating mga Pilipino kung saan wala silang konkretong plano para sa kinabukasan ng bansa, kundi puro pansariling interes na lang ang ginagawa nila. Ito pala si Waray Labang. Kung bago ka lang sa aking Facebook, TikTok, and YouTube, follow for more.